Samantala, gumugulong pa rin po ang investigasyon ng Food and Drug Administration sa pagkalaso naman ng halos 2,000 katao sa Caraga Region nang dahil po sa kinaing durian at mangosteen candy. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad ay improper food handling. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, sa Miyerkules pa inaasahang lalabas yung resulta ng isinagawang pagsusuri ng Food and Drugs Administration kaugnay doon sa mga candy na di umani naging dahilan ng food poisoning sa halos 2,000 katao doon naman sa Caraga Region. Pero kabilang doon sa mga tinitingnan nila ay microbiological o microbial o di naman kaya chemical contamination. Ibinase, Connie, ng FDA yung mga teoryang yan doon sa mga sintomas na dinanas ng mga nakaranas na biktima gaya halimbawa ng pagdudumi, pagkahilo at pananakit ng tiyan. Ayon nga kay FDA Deputy Director Lulu Santiago, maaring yung mga bakterya tulad ng E. coli, Salmonella at Staphylococcus yung posibleng nagdulot ng karamdaman doon sa mga biktima. Ito raw kasi, Connie, yung mga bakterya na nagdulot ng reaction sa katawan mula 30 minutes hanggang 12 hours mula nang makapasok ito sa katawan ng isang tao. At ang bakteryang ito ay mabilis din daw na mag-multiply. Ang ilan naman doon sa mga sample, Connie, ng candy ay dadalhin dito sa Maynila at inaasahan na isa sa ilalim na sa pagsusuri mamaya para naman doon sa sinasabing chemical contamination na organophosphate at mycotoxin. Isa nga sa mga tinitingnan ng mga otoridad, Connie, ay yung improper handling doon sa mismong pagkain. Dalawang manufacturer ng candy yung iniimbestigahan sa kasalukuyan. Yung isa sa kanila, Connie, ay walang license to operate. Bineberipika naman ng FDA kung tunay ngang naganap yung repacking dahil kung naganap yung repacking, posibleng yung distributor yung mapanagot doon sa nasabing insidente ng food poisoning. Nagte-trace back ngayon itong mga otoridad doon sa proseso mula manufacturing hanggang doon sa pagdidistribute at hanggang makaabot ito doon sa mga consumer. Ang babala lamang ng DOH, lalo na doon sa mga consumer, ay kinakailangan maging mapanuri doon sa best before date o doon sa expiry date. Kung lagpas na o kung mismo expiry date, maging mapanuri na kayo at magdalawang isip na kayo doon sa pagkain o pagbili doon sa mismong produkto. Kinakailangan din daw tignan yung physical appearance. At kung sakali naman na makaranas ng food poisoning, wag na raw gawin yung papasukahin yung biktima dahil maari daw itong makagasgas doon sa lining ng kanyang bituka at maging doon sa kanyang lalamunan. Ang pinakamahalaga raw na gawin ay dalhin sa pinakamalapit na ospital para masuri. Yan muna, pinakaseryong balita mula pa rin dito sa DOH. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan.